Ngayong gabi sa Angulo, tampok si Congressman Rodolfo Fariñas, isang kilalang politiko sa Ilocos. Alamin natin ang kakaibang papel na ginagampanan niya sa paglilitis kay Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, ito ang Angulo. Minsan nang tumulong si Congressman Rodolfo Rudy Fariñas sa impeachment case laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez at ngayon naman kay Chief Justice Renato Corona. Sa paglilitis kay Corona, binabatikos niya hindi lamang ang mga nasa depensa, kundi ang mga kakampi sa prosekusyon. Samahan niyo akong kilalanin ang Deputy Lead Prosecutor na si Congressman Rudy Fariñas. Walang preno. Isa lamang po ang issue dito eh. Meron pa bang kay si Chief Justice Corona na panghawakan yung pwesto? Sugod ng sugod. I don't only have the right, I have the duty because I was elected by the House of Representatives to prosecute. Walang inuurungan. Maski Pangulo po ng bansa, pag sinabi po ng 16 po dito at na-impeach po ng 1/3 ng House at hinatulan po ng kagalang-galang na Senado, maski Pangulo po ng bansa o pangalawang Pangulo po ng bansa, tanggal po yan. Ganyan nakilala si Ilocos Norte Congressman Rodolfo Fariñas sa gitna ng Senate Impeachment Court. Ikapitong araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona nang biglang umeksena ang 60 anyos na kongresista mula sa unang distrito ng Ilocos Norte. Tila nilayasan niya ang impeachment dahil sa pagkadismaya matapos ang pigilan ng mga kagrupo na magsalita at kontrahin ang punto ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas laban pa rin sa natatagong yaman ni Corona. Dimingil ako. You didn't walk out? I walk out to go to the bathroom. Go to the bathroom. Pero meron po ba kayong mga, sentimiento? Wala. Happy about talaga the tayo. meeting? Isang oras matapos ang sinasabing walkout ni Fariñas, inanunsyo ni Lead Prosecutor Niel Tupas na gagawing Deputy Chief Prosecutor si Fariñas. I already designated Congressman Fariñas as Deputy Lead Prosecutor for the panel, for the House panel. I was elected that way. So to set it straight, it was not because of my walkout. It was not a knee-jerk reaction or an appeasement to me. The presiding officer declares the presence of a quorum. Majority Floor Leader. Ikalabing-tatlong araw ng impeachment, muli siyang tumayo. Dahil wala na umanong nakahandang testigo ang kampo para sa Article 3 ng impeachment, ipinisinta ni Fariñas ang iba pang akusasyon kay Corona na hindi nakasulat sa tinatalakay na artikulo. Pinapanagot si Renato Coronado Corona. Subalit agad itong pinigil ni Senate President Juan Ponce Enrile sapagkat labag ito sa rules of impeachment. Niliwanag ko lang ang proseso natin. Opo. Pinag-uusapan natin proseso. Kayo ba pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Bakit po? Mabagal po kasi ako bumasa eh. Sobra-sobra naman po yung pumirma na 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko at saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng punti. Hindi na lang ho ako pumirma. Ang chairman ng prosecution team na si Congressman Niel Tupas, hindi na raw ikinagulat ang sinabi ni Fariñas. In-expect ko naman yung, kasi hindi nga siya taga pumirma nung sa 188 signatories. Kaya alam mo naman yan eh, si Manong Rudy naman, ang una-una reaction niya. It was normal. Sa ikalabing-anim na araw ng impeachment, sinundan namin si Congressman Fariñas. Kasalukuyang tumutuloy sa isang hotel malapit sa Senado si Congressman Fariñas para daw hindi siya mahirapan sa biyahe. Naabutan kong nag-aalmusal ang kongresista. Babalansehin ka man. Ano talaga yung epekto ng ganitong long hours na to sa'yo? Aside from yung trabaho mo sa Congress? Yung mga anak ko nga every other week na lang ako makauwi. I was telling my cousin nga dito na pag ito
lalampas pa ito ng March 23, magre-resign na ako talaga. Bakit naman? Kasi yung Holy Week, masisira yung Holy Week ko eh. So after my breakfast, I go up and read ang papers. Ipinakita sa amin ni Congressman Fariñas ang kanyang pansamantalang tinutuluyan. Pagpasok namin sa kanyang kwarto, nakakalat ang mga pahayagan. Marami ring mga libro. At nakadikit sa dingding ang mga newspaper clippings tungkol sa kanya. Anong purpose ng mga nagki-clipping mo din? Ewan ko kayo rin. Ay, ko mahali. Siyempre, pag nakikita niyang... mga opinion siguro. Hindi, yung kung saan ako, mga article about me, so clip nila. Bagamat hindi kabilang sa 188 na miyembro ng Kongreso na pumirma sa impeachment, napabilang pa rin si Congressman Rudy sa prosecution team. Pero sabi na, kailan sama natin si Rudy, so parang compliment din sa akin yun na, in fact, sabi ko nga, maganda rin naman na meron managing the complaint na hindi namang complainant. Bago mag-alas 2, umalis na ang kongresista patungong Senado. Wala pang 15 minutos, nasa Senado na siya. Bumisita si Congressman sa media room. Hello, boss. Hello, good afternoon. Samot-saring interview ang kanyang inasikaso. So anong assessment ng Congressman sa takbo ng impeachment trial for the last 15 days? Palagay ko, talagang namamayagpag na yung parte namin. The continuation of the impeachment trial of the Honorable Chief Justice Renato C. Corona of the Supreme Court is hereby called to order. Nang araw na yon, mainit ang naging usapin ng temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa pagsasapubliko ng di umano'y milyong-milyong dollar account ni Chief Justice Corona. Nagkaroon ng botohan ang mga senator judges hinggil sa pagpapasa ng TRO. Of impeachment cases. Had my choice, I would not have wanted this to come to a vote. At ang naging desisyon, the majority of this court has decided to respect the temporary restraining order. The trial is adjourned. Our day is usual listening at medyo antagal kanina dahil lang pinag-usapan yung source of the document that took the whole afternoon. Hindi pa napipresenta ang artikulong nakatakda kay Fariñas. Pero inaasahang magpapatuloy pa rin ang pag-eksena ni Fariñas sa trial, lalo't sinasabing isa siya sa panlaban ng mga umuusig kay Corona. Sa Kongreso at sa Senate Court, kakaibang mambabatas ang ating nakikita. Pero nang bisitahin ko siya sa kanyang tahanan sa Lawag, Ilocos Norte, ibang Rudy Fariñas ang aking nakilala sa piling ng kanyang mga anak. Binisita namin ang bayan ng Lawag, Ilocos Norte para kilalanin si Congressman Rudy Fariñas sa labas ng Senate Impeachment Court. Pumunta tayo dyan sa San Junes. Ito yung pinaka-Dubai namin. Isa ang ATV o all-terrain vehicle sa kinahihiligang libangan ng buong pamilya. Dito, sumasakay sila sa isang four-wheel quad motor vehicle at nagpapaikot-ikot sa maladesyertong bahagi ng lupaing ito. Sa edad na 60, kaya ng kongresista na magpabalik-balik sa matarik na parte ng disyertong ito at makipagsabayan sa kanyang mga anak. Sa tingin mo, pag bakyat siya doon, kaya natin sundan? Ha? Yan? Kaya. Kaya natin yan? Kaya yan. Sige po.
course. Para na sa roller coaster. Ito ang ginagawa namin. This is what we do. Sa isang family house, nagpapalipas ng kanilang weekend ang pamilya Fariñas. 44 na ektarya ang sukat nito na minana ng kongresista at ng kanyang mga kapatid mula sa kanilang magulang. 44 hectares. Ikaw lang ang sinabi? Binayout ko. Sino? Mga kapatid ko? Oo, mga kapatid ko. Bakit? You wanted a place Kasi talaga? napabayaan eh. Dito ikinasal si Fariñas sa dating artista at beauty queen na si Maria Teresa Carlson taong 1987. Nagkaroon sila ng 6 na anak. That's why I was married. Ipinasyal din niya kami sa kanilang tahanan sa Barit, Ilocos Norte. Umabot na raw sa 30 million pesos ang ginastos niya rito. Sir, why all the glass? Wala kasing design ito. Then when we started building it, actually, dapat mga kwarto ito. Ba't nung bumalik ako ng politika, ginanito ko muna. Ginawa ko muna sa lamin dahil sayang naman yung view sa amin niya. Kapag natapos to, i-declare sa sala mo to? Of course. Magkano na nagagastos mo dito? Dito, mga almost 30 na rin ah. Aba, mas mahal pa to dun sa mansion ni Leon Tubas. Siguro naman. Kaya pag sinabi ng mga kinatawan dito, oy, ikaw, alis ka dyan. Taong 2010 nang mapabilang si Fariñas sa 10 pinakamayamang kongresista sa bansa. Hindi siya natatakot na masilip ang kayamanan niya dahil sigurado naman daw siyang nakadeclare ito sa kanyang salin. Bakit wala hindi naman? Because that's our duty naman. Na dinedeclare na namin na legal at kung may makita o masama kami ginawa, i-charge din nila kami. So, pagka chinarge din kami, sasagutin naman namin lahat. But kami nakapile lahat, di ba? Ipinakita rin sa akin ng kongresista ang iba pa niyang kinahihiligan, ang mga sasakyan. Hindi bababa sa 10 magagarang sasakyan ang pagmamay-ari ng kongresista. Noong nakaraang taon lang ay bumili siya ng isang BMW X6M na ito na nagkakahalaga ng humigit kumulang 12 million pesos. Isa pa sa paboritong hobbies ng pamilya Fariñas ang pagmomotorsiklo. Mula sa kanilang bahay, bumiyahe ang mag-aama patungong Banggi, Ilocos Norte para magmotor. This one or mountain bike. I like mountain bike better. Pero these guys want this eh. Siyempre, they're not up to the exercise side. Gusto na yung fun and everything. Nakukornihan na sila sa pedal-pedal. Siyempre ako, gusto ko yun para nakaka-burn ako ng calories. Itong mga ito, gusto na yung mga fun. Matapos ang ilang round sa matarik na lugar, hindi inaasahang nawala ng balanse si Congressman. Ang 1.3 million motorbike nagasgasan. Sir, paano yan? Nagasgas? Eh, parte lang yan. One more round and we'll back home. We're back home, okay? Thank you, sir. Mula sa may kayang pamilya si Congressman Fariñas, may-ari ng isang bus company ang kanyang mga magulang. Ikinuwento sa amin ng kanyang 91 anyos na ina na si Remedios ang ugali ng anak. As a kid, he was playful, but studious. Ganyo. Is he your favorite son? Yes. Now, Why?
Objection, Your Honor, that's leading. You're leading the witness. Nagtapos na salutatorya noong elementarya at high school sa Divine Word College of Lawag si Congressman. Kumuha siya ng Bachelor of Arts at abogasya sa Ateneo de Manila kung saan consistent Dean's Lister siya. Pangwalo naman siya sa libu-libong kumuha ng bar exam noong 1978. Ang Fariñas Bus Trans na dating pinapatakbo ng mga magulang ang ngayon pinagkukuhanan ng pangkabuhayan ng pamilya ng kongresista. Dito kami kumukuha ng bread. Tuloy kayo. Sa kasalukuyan, may 50 bus ang tumatakbo sa Fariñas Trans. Tinatayang umaabot ng 600,000 pesos ang kita ng kumpanya sa loob lamang ng isang araw. We come here, get the bus remittances. Mga anak ko napukwenta lahat yan eh. Makikita mo, they all do the collection and everything. Maski yung bunso ko, I train them. So, pag may conductor dyan, magre-remit ng pera, all of them will help. That's why hands-on kami. Unang nakilala bilang mayor ng Lawag si Rodolfo Fariñas noong 1980s sa probinsya na baluarte ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pag-angat ni Fariñas sa politika, sumabay rin ang mga issue sa kanyang personal na buhay. Ito ang anggulong aking sisiyasati. Linggo ng umaga. Bago pa man muling sumabak sa impeachment trial si Congressman Rodolfo Fariñas, sinulit na niya ang araw para makabanding ang mga anak at makapag-ikot sa kanyang distrito. Naabutan namin si Congressman Fariñas na umiikot sa Barangay Barit kasama ang kanyang mga anak. Maliban kasi sa nakakapag-ehersisyo na siya, nakukumusta pa niya ang kanyang mga kababayan. Tulad na lang na makita namin ang isa sa kanyang mga barangay captain. Marami ba? Ano, friend? Okay, ganaan na sila. Apo na. Mabaling pang Holy Week. Okay, para nakikita ko rin sila. Kumusta? At least nakita ko yung project. Matapos na. Taong 1980 nang unang sumabak si Rudy Fariñas sa mundo ng politika. Kasi sabi ng mga kasama ko nung nag-oath na ako, Bartap Natcher, kababayan namin si President Marcos. So sabi nila, pwede ka na rin pumasok na politiko. Sa edad na 28, naging mayor ng Lawag City si Fariñas. Ito ang kanyang kauna-unahang posisyon sa politika. Siya rin ang naging pinakabatang mayor ng lungsod. 6 na taon siyang nanungkulan bilang alkalde. Taong 1987, pagkatapos ng EDSA People Power, tumakbo siya para sa posisyon sa Senado. So, ganun na nga. Kaya ako tumakbo senador. Dahil pag manalo ako dito noong 87, tatakbo akong presidente sa 1992. Ganun din, siyempre, ambisyoso rin ako. Pero siya'y natalo. Taong 1988 hanggang 1998, naging gobernador naman siya ng Ilocos Norte. Well, we used to be rivals in 1992, but 1995, hindi naman na kami magkala. Matapos ang 3 termino bilang gobernador, taong 1998 hanggang 2001 naman, tumakbo at nanalo siyang kongresista sa unang distrito. Nang matapos ang kanyang termino noong 2001, muli siyang tumakbo bilang kongresista, pero nabigo siyang masungkit ang pwesto. Taong 2010, muli siyang tumakbo at nanalo bilang congressman ng unang distrito matapos siyang kausapin ni Governor Amy Marcos na maging kaalyado nito. Sa patuloy niyang pagbibisikleta, nasorpresa kami nang biglang huminto ang kongresista sa isang sementeryo sa Barangay 4, San Guillermo. Dumalaw siya sa puntod ng kanyang yumaong ama, kuya, at asawang si Maria Teresa Carlson. Even when we're traveling abroad, what do we do when we're traveling? Pray the rosary. I let them pray the rosary. We pray the rosary every day. We used to come here every day.
Nobyembre ng taong 2001 nang pumutok ang balitang nagpakamatay ang 38 gulang na si Maria Teresa Carlson. Gladys called me up kasi nasa taping din siya and then told me na tumalo ng araw. So anong sinabi ni Maria Teresa Carlson? She's dying. Yun ang sabi? Tapos to call Malacanang kasi nga to ask for help. Tumalon umano ang dating aktres mula sa ika-23 palapag ng kanyang tinikirahang kondominium. Kaya't nakatakdang ipatawag ito ng mga investigador upang magbigay linaw sa kaso. 1988 na magpunta sa Lawag si Nini para magsagawa ng isang interview kay Maria Teresa Carlson. Si Teresa, pag nagkukwento siya, she's trying to be happy, pero hindi eh. And then finally, she wrote a little thing. Binigay lang sa akin para itago ko. Ang nakalagay doon, when I opened it, please help me. He's almost killing me. Taong 1996, nang makapanayam ng aming hepe sa News 5 na si Lucy Cruz Valdez, si Maria Teresa Carlson. Lumapit sa probe team si Maria at noong panahong yun, kasalukuyan siyang nagdadalang tao sa kanyang ika-6 na anak. I do not wish to embarrass him. I do not wish to humiliate him. I'm not out for any money. I'm even willing to give up everything to children. I don't want anything. I just want my free and my independence. I want my annulment. Inamin ni Maria Teresa ang di umano'y pananakit ng asawa. At the start, there were the occasional slappings in the face and then physical abuse. It was very often, in fact, for like 3 years. Every day, every week. Every day for a long time. She had made attempts on several occasions before, but she found herself going back each time. Ang di umano'y pananakit ni Congressman Fariñas nagdulot daw ng matinding stress para kay Maria. I've become suicidal because of this. I've been in and out of the provincial hospital so many times, it's pathetic. What would you do? You would actually attempt suicide? One time I took this little pick and stuck my neck here with it. Is that what that mark is? Yes. And I'd slashed my wrist. Napaluhan na ito ng tanungin ng kanyang saloobin sa mga pinagdaanan sa kamay ng kanyang asawa. How do I feel about everything? Well, it's been an eye-opener for me. I want my situation maybe, if possible, be an eye-opener for others. Hanggang ngayon, pinabubulaanan din ni Fariñas ang balitang pinagbuhatan niya ng kamay si Carlson. They would even say na ako nagtulak and all of these things while I was here, she was there. Kasi nga, umaalis lang siya. She was staying in our place there. Dagdag pa nito, lumaki raw ang kanyang asawa na di nakilala ang sariling ama. Kung kaya hirap daw si Maria na harapin ang responsibilidad sa kanyang sariling pamilya. Pag nakikita niyo yung pamilya namin, buong-buo na overwhelmed siya eh. So pagdating ng Christmas, New Year, lalayas dahil siguro parang nalulunod siya na ang laki ng pamilya na ito. Bago pa man ang pagkamatay ni Carlson, may isa pang issue na ipinukol kay Congressman Fariñas. Taong 2000 nang napabalita ang umano'y panunutok niya ng baril. Chismis lang yun. Well, wala namang akong kaso, wala namang kaso. Baka may parang babaril sa akin, kaya baka gumanon lang ako para. Siyempre, defense lang naman yun. Hindi naman ako nanunutok. Naganap di umano ang panunutok ng baril dahil hindi raw agad na aksyonan ng Engineering Department ng Kongreso ang inireklamong sira ng air conditioner sa kanyang opisina. Sa ngayon, 3 sa 8 anak ni Congressman Fariñas ang tila sumusunod sa kanyang mga yapak. Sina Rudy Cesar I, board member, Rudy Cesar II, barangay captain ng Barit, Ilocos Norte, at Rodolfo Jr., Provincial SK President. Responsibility and everything. Sabi ko, mahihahiya kayo. Huwag mong sirahan ang pangalan ko. Sabi ko, dahil service is service. Yan ang anggulo ni Congressman Rodolfo Fariñas. Isang muka. Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.